Hello everyone, welcome back to my channel and this is Christian and for today's video guys ay pag-usapan natin ang isang tip na na-experience ko personally on how to open a BDO Unibank account through online. Pure online. Okay? So this is my personal experience na i-share ko and baka ma-notice niyo bakit ngayon ko lang ito ginawa ng content or video. Kasi nga, ngayon ko lang din po siya nalaman and experience. Kasi nga po, ngayon lang din po ako nagka-interest na malaman ang ganitong bagay. So kasi nga, napunta ako sa point na kailangan ko talagang mag-open ng BDO savings account. Online man yan or offline kasi kailangan ko. Okay? So this time, pag-uusapan natin ngayong araw kung paano ko siya ginawa. Baka meron din po kayong matutunan sa video na ito. So kung ikaw ay may plano na mag-open ng BDO savings account through online, para sa iyo ang video na ito. Pero kung ikaw po ay hindi interesadong mag-open ng BDO account, so better to skip this video. At kung ikaw naman po ay nandito lang para matuto, so please stay and watch this video until the end kasi para po ito sa inyo. Okay? So without further ado, let's start our tips. So, isi-share ko lang, ibabahagi ko lang ngayong araw yung na-experience ko tungkol sa pag-open ng account na ito. So, ang misconception ko kasi ngayon, until this time this is December 2025. And before kasi, nagbabalak akong mag-open ng BDO account. And then, before pandemic pa yon. So, ang patakaran kasi noon, magpapa-appoint ka through online. Ganun pa rin yung process. Mayroon siyang online application. I-fill up mo lahat yung mga information mo through online. And then, sa bandang huli, ay meron lang doong page na magse-select ka ng pinakamalapit na branch na for appointment. Anong day, anong time. Okay, yun kasi yung nasa knowledge ko that time. Hanggang ngayon, hanggang sa natapos ko ito and then ngayon na bago na yung pag-iisip ko or pagkakaintindi ko sa process ng BDO. Unlike other banks, ay talagang nag-shift na sila through online. Okay? And then, inform na po ako. So, dito lang sa video kasi first time kong mag-open ng BDO account. So, through online. So, nagbabaka sakali ako, gusto ko ma-discover talaga kung online ba talaga sila ngayon o hindi. Kasi pagka kailangan talagang pumunta ng branch, kasi need ko, ay pupunta ako. Pero kung pwede lang naman siyang gawin sa bahay, hindi na ako pupunta doon kung pwede lang naman pala online. So, ganito yung nangyari. Una, nag-search ako doon sa Google ng kanilang website. So, or BDO, nag-search ako ng BDO. Diyan lumabas maraming suggestion. So, sa isip ko, baka ma-scam ako. Baka mali yung website na mapindot ko. Kasi nga, di ba, uso ngayon ang mga scammer na ginagamit ang phishing websites para ma-scam ang isang tao. So, ang ginawa ko, right away, hindi ako nag-click doon. Hindi ko tinignan yung mga website na lumabas sa BDO. Ang dami kasi. So, hindi ako sure. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa Play Store, nag-search ako doon ng BDO Unibank. So, may lumabas doon na kanilang app. So, din-download ko yung app nila, in-open ko siya pagkatapos na download. So, pagkatapos na open ko na siya, hindi ako makapag-login, di ba? Wala akong account. So, hinayaan ko yung page na yun na login area. So, naghanap ako doon ng mga ano doon, part na nagsasabi, create an account or register an account. So, nag-click ako dyan sa create an account or register an account. Correct me if I'm wrong. So, doon napunta ako, na-redirect ako doon sa kanilang website mismo, sa BDO Unibank na website. So, doon, komportable na ako at saka secured na ako na hindi ako ma-scam. So, yun ang ginamit ko. So, pagdating mo doon, so tatandaan mo, may papipilian ka doon kung anong klaseng account yung i-open mo. Merong savings, merong peso account, meron ding dollar account at yung isa. So, basta may pagpipilian ka doon. I think 2 to 3 choices na nandun. Automatic makikita mo pagka-open mo sa kanilang website. So, ang nangyari, kasi kailangan ko is savings account. So, savings account yung pinili ko. Pagkatapos ko napili yung savings account, ang ginawa ko ay nag-fill up na sa form. So, kailangan fill upan mo lahat ng form doon na available para sa online application mo. So, wala pa rin akong knowledge kung ang kahihinatnan ay pupunta ako ng branch or dito lang sa bahay ako.
So, pagkatapos ko nag-fill up, kasi na-fill up na lahat. So, pagtapos na na-fill upan lahat, ang mayroong sa bandang huli na, may makikita ka doon na input mo yung ano mo, magse-set ka ng user ID mo and your password for your online account purposes only. Para ikaw ay makapag-open ng iyong account through online, makapag-balance inquire na hindi mo na kailangan pumunta ng ATM machine or pumunta ng branch. Okay, after that, naka-create ka na or nakaset ka na ng sarili mong user ID and password, ay mapoproceed ka naman doon sa isang page na nagsasabi na kailangan mo mag-set ng a verification schedule together with the BDO representative. So doon ako na-confuse, ano kaya ito? So doon makikita mo pala na video call lang pala ang verification nila. So dati as personal ka mapupunta doon sa branch nila para i-verify nila yung information mo, yung identity mo. Ito, i-verify lang nila yung identity mo, mag-submit ka ng ID, or i-prepare mo lang yung ID mo, government ID mo, and then i-verify ka ni BDO representative. So doon, i-set mo yung schedule kung kailan mo gusto. May mga available ano naman doon, day, date, and time. So i-set mo yan kung kailan mo gusto i-video call ka ni video representative or i-verify yung information na lahat ng sinulat mo doon sa application formula at saka yung mga sources of income mo, kung saan ang gagaling. So, magkano ang pinaka-minimum na na-receive mo, maximum na nare-receive mo every month or every day or depende sa pag-set mo doon sa online application form mo. So pagkatapos nun, maghintay ka lang ng inyong schedule. So upon waiting, mayroon ka ma-receive na text message regarding that schedule of verification together with the video representative and email confirmation or message na ganun din po yung message niya. And then, with that message, ay makikita mo po yung tinatawag nating meeting ID and password. Bakit may ganyan? Kasi nga video call. Ang iba di ba ginagamit ang Zoom. Ito ata yung Microsoft app ata yung pina-download sa akin. Basta may instruction yan dyan kung anong klaseng app ang yung i-download. So, punta ka naman doon sa Play Store. I-download mo yung app na sinasabi nila. So, correct me if I'm wrong ha, sa mga processes baka may na-skip ako. So, pupunta ka naman sa Play Store, i-download mo yung app na paggagamitan nila para i-video call ka. Hindi po sila mag-video call sa'yo sa Messenger, sa WhatsApp, or any app, any other app. Doon lang po sa sinasabi nilang app. Kasi doon po yung meeting ID ninyo at saka password magagamit. So, doon ka lang makapag-enter sa lobby nila. So, once na-receive mo na yan at nagawa mo na yan lahat, and then dumating na yung time, so kailangan mas better na mauna kang pumasok doon sa app na yon na gagamitin ni video para i-verify yung mga information tungkol sa iyo. So upon doon pagka okay na, nandiyan na kayong dalawa sa sa video call. So may instructions siyang gagawin diyan. After that, magsisimula na siya sa verification process niya. So now, ang mangyayari dyan sa video call ninyo, i-record yan ni video. Isi-save niya yan. So, lahat ng sasabihin mo dyan ay i-record nila. So, there will be series of instructions and informations na ibabahagi niya sa iyo tungkol sa inyong pag-open ng account. So, number one, i-verify nila dyan is yung personal information mo na in-input mo doon sa online application, and then sources of income mo, and then instructions kung paano ka log-in sa iyong account, and then makapag-deposit ng initial amount para sa kanilang maintaining balance, and then yung waiting time para sa iyong ATM card at saka saan mo siya kukunin. Okay, for your for your login account, so 'di ba sa online application mo makikita mo diyan or ma-undergo mo diyan yung page nila na ah, magse-set ka ng inyong password and user ID para doon sa app nila ng BDO para maka-open ka ng iyong account. So, upon palang verification, hindi pa po 'yan puwedeng magamit yung user ID mo na na-set and password doon sa app nila para ma-open yung account. Kasi nga
ay verify pa ni BDO yung identity mo. So once na-verify na, basta i-prepare mo lang yung ID mo, government ID na gagamitin mo. So once na-verify na, may message ka naman na matatanggap doon sa iyong email na nagsasabi na you have been successfully approved. Your application has been successfully approved by the BDO, something like that, blah, blah, blah. And then, pwede mo na daw ma-open yung account mo gamit yung user ID and password mo. So, once ma-open mo na yung ano mo, yung BDO app mo, yung account mo, so pagka-open mo sa dashboard mo, makikita mo doon zero balance. Wala pa yung balance. So, kung balikan natin doon sa verification ni BDO, may instruction siya dyan kung paano ka magdi-deposit ng inyong initial na 2K maintaining balance, initial amount. So, pwede siyang bank transfer, pwede din walk-in. So, doon sa dashboard mo, sa BDO app nila, sa inyong online account na-open na, makikita mo dyan yung account number mo. So, yan yung isi-save mo, yung account number mo. I think, correct me if I'm wrong, that is 10 digits number. Okay? So, i-save mo yan kasi yan yung gagamitin mo for every transactions. Magdi-deposit ka. So, yan yung gagamitin mo. Okay? Together with your complete name. So, kung ibabang transfer mo siya, depende sa'yo kung anong pamamaraan mo. Pwede siya kung may sarili ka ng GCash, pwede gamitin mo GCash, Paymaya, other online banking apps, pwede mo siyang gamitin para mag-transfer ng inyong initial deposit. Okay, once done, i-open mo ulit yung video app mo or account mo. Makikita mo na doon real time after mo ma-successfully transferred ang 2,000 pesos na initial deposit. Makikita mo dyan sa dashboard mo. Sa BDO app na ha, ang 2,000. So, ibig sabihin, within 1 to 7 days na sasabihin doon naman sa verification para hindi ma-cancel or ma-deactivate yung account mo, within 1 to 7, safe ka na. Hindi na po yan ma-deactivate yung account mo. Kasi doon sa instruction na sasabihin niya doon sa verification, within 1 to 7 days, pati sa message and then sa email, within 1 to 7 days, pwedeng ma-cancel yung application mo once hindi ka makapag-deposit ng 2,000 as initial deposit or maintaining balance. So once done, you're safe. You now have or you successfully now have your BDO savings account through online man yan or through branch. Okay? So, ito lang yung tatandaan mo. Bakit wala ako na-mention na ATM card. So, yung ATM card, meron po yan. Pero hindi po siya makukuha right away. Hindi din po siya ipapadala dyan sa inyong bahay, door to door. Doon sa application mo sa online form, may instruction doon na mamili ka ng pinakamalapit na branch or BDO branch sa inyong lugar. Kasi doon po nila ipapadala yung ATM card mo. Ibig sabihin, yan lang po yung time na pupunta ka ng branch. Yung magpipick up ka na ng inyong ATM card. Pero sa process po for application, hindi na po kailangan. So dito ako na-amaze. And then very convenient. Okay? Magagamit ko na yung online account ko for transfers, for receiving money. Wala nga lang muna akong ATM card. Kasi ang instruction naman doon sa verification na sa online together with the BDO representative, o ikaw ay sakop ng Luzon to 2 to 3, 3 to 5 banking days ata. Papapadala na sa